Hindi lahat ng umaga ay sinasalubong ng masarap na almusal at maginhawang buhay. Para kay Ethan Reyes, ang pagsikat ng araw ay panibagong laban para sa pangarap. Sa isang maliit at lumang bahay na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero sa dulo ng barangay, doon nakatira si Ethan, kasama ang kanyang mga magulang na sina Aling Mildred at Mang Gaston, at ang dalawa niyang nakababatang kapatid. Kapag umuulan, tumutulo ang tubig sa bubong. Kapag tag-init naman, tila pugon ang init sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit sa kabila ng kahirapan, nanatiling buo ang kanilang pamilya dahil sa pagmamahalan at pagtutulungan. 4:00 pa lamang ng madaling araw ay gising na si Aling Mildred upang maghanda ng mga kakaning kanilang ibinebenta. Habang mahimbing pang natutulog ang karamihan, abala na siya sa pagluluto ng sapin-sapin, puto, kutsinta at bibingka. Hindi nagtagal, ay bumangon na rin si Ethan. "Naku anak, matulog ka pa sana ng kaunti," sabi ng kanyang ina habang hinahalo ang galapong. Ngumiti lamang siya. "Ayos lang po, Nay. Mas mabilis po tayong matatapos kapag tumulong po ako." Sanay na si Ethan sa ganoong buhay. Bago pa man sumikat ang araw, nakatulong na siya sa paghahanda ng mga paninda. Pagkatapos ay magbibihis siya ng kanyang simpleng uniforme at ihahanda ang bayong na puno ng kakanin. Habang inilalagay niya ang mga paninda sa bayong, napatingin siya sa kanyang ama na kakagaling lamang sa magdamag na trabaho bilang kargador sa palengke. Halatang pagod si Mang Gaston. Namumugto ang mga mata nito at mabagal ang pagkilos. "Anak," tawag nito, "lumaban ka lang sa pag-aaral mo ha. Huwag mong alalahanin kami." Napayuko si Ethan. Alam niyang iyon lagi ang sinasabi ng kanyang ama kahit kapos na sila sa buhay. Minsan ay iniisip niyang huminto na lamang sa pag-aaral upang makapagtrabaho ng buong oras. Ngunit tuwing nakikita niya ang pagod sa mukha ng kanyang mga magulang, lalo lamang siyang nagkakaroon ng lakas ng loob. Scholar si Ethan sa isang kilalang kolehiyo sa lungsod. Mataas ang kanyang mga marka noong high school pa lamang siya, kaya't nabigyan siya ng pagkakataong makapag-aral ng libre. Ngunit hindi sapat ang scholarship para tugunan ang lahat ng gastusin. May pamasahe pa, may proyekto pa, may mga photocopy ng lessons. May mga gastusing hindi kayang sagutin ng kanilang maliit na kita. Kaya araw-araw niyang dinadala ang bayong na puno ng kakanin sa paaralan upang may pambili ng pagkain at pamasahe kinabukasan. Hindi niya ikinakahiya ang pagtitinda. Sa katunayan, ipinagmamalaki niya ito dahil alam niyang marangal ang kumita ng sapat. Pagkatapos mag-almusal ng tinapay at kape, nagpaalam na siya sa kanyang pamilya. "Ingat ka, kuya," sigaw ng kanyang mga kapatid. "Pagbutihin mo ang pag-aaral mo, anak," dagdag ni Aling Mildred. Mahigpit na hinawakan ni Ethan ang bayong bago naglakad papalabas ng kanilang bahay. Sa bawat hakbang, ay dala niya hindi lamang ang mga kakaning kanyang ibinibenta. Dala rin niya ang mga pangarap ng kanyang pamilya. Pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Pangarap na hindi na magbanat ng buto ang kanyang mga magulang araw-araw. Pangarap na makapag-aral ng maayos ang kanyang mga kapatid. Habang sakay ng jeep papunta sa paaralan, napatanaw siya sa malayo. Mahigpit niyang niyakap ang bayong na nasa kanyang kantungan at marahang ngumiti. "Balang araw," bulong niya sa sarili, "hindi na kami maghihirap." At sa simpleng pangakong iyon, nagsimula ang paglalakbay ng isang binatang handang tiisin ng lahat para sa pangarap na matagal nang hinihintay ng kanyang pamilya. Mabilis na lumipas ang mga araw para kay Ethan. Araw-araw, pareho ang kanyang routine. Gumigising ng maaga, tumutulong sa paggawa ng kakanin, pumapasok sa paaralan, at magbebenta ng paninda sa tuwing may libreng oras. Sa simula, ilan lamang ang nakakapansin sa kanyang bayong
May mga bumibili ng kanyang puto at kuntsinta at may ilan ding simpleng humahanga sa kanyang sipag. Ngunit hindi nagtagal, naging sentro siya ng panunokso ng ilang mga estudyante sa campus. Isang umaga, habang naglalakad siya papunta sa kanilang silid-aralan, narinig niya ang malakas na tawanan mula sa likuran. "Oh, ayan na si Bayong Boyo!" sigaw ni Jeff. Nagtawanan sina Ricky at Marvin. "Pre, baka may discount tayo dyan ha," dagdag ni Ricky. "Yan lang ba ang gagawin mo para matupad ang pangarap mo ha, Ethan?" Pangungot yan ni Marvin. Napatingin ang ilang estudyante sa kanya at nakisabay sa tawanan. Tahimik lamang na nagpatuloy si Ethan sa paglalakad. Sanay na siyang makarinig ng masasakit na salita, ngunit hindi ibig sabihin noon ay hindi siya nasasaktan. Pagpasok niya sa classroom, agad siyang naupo sa kanyang upuan sa silid. Maya-maya ay dumating sina Loisa at Emma. Nagkunwari silang nag-uusap ngunit sapat ang lakas ng kanilang boses upang marinig niya. Kung ako yan, mahiya akong magdala ng bayong araw-araw. Totoo yan. Sagot naman ni Emma. Parang palengke ng school. Muli silang nagtawanan. Napakuyom na lamang si Ethan ng kamao sa ilalim ng mesa. May mga pagkakataong gusto niyang sumagot. May mga pagkakataong gusto niyang sabihin sa kanila kung gaano kahirap ang kanyang pinagdaraanan. Ngunit pinili niyang manahimik na lang. Alam niyang hindi lahat ng tao ay mauunawaan ng laban na hindi nila mismo nararanasan. Pagsapit ng tanghalian, nagtungo siya sa isang sulok ng campus upang magbenta ng mga natitirang kakanin. Habang inaayos niya ang mga paninda, muling dumaan sina Jeff at ang kanyang mga kaibigan. "Oh mga pre, bili na tayo kay Manong kakanin." Malakas na sigaw ni Jeff. May ilang estudyanteng napalingon. Naramdaman ni Ethan ang pag-init ng kanyang mukha sa hiya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, kumuha si Marvin ng isang puto. "Libre na lang to ha. Total mayaman ka naman siguro dahil sa scholar ka." Muling nagtawanan ng lahat. Hindi na nakapagpikil pa si Ethan. "Pare, wag naman ganyan. Paninda ko yan eh." Biglang nagbago ang ekspresyon ni Jeff. "Aba, marunong palang sumagot to. Huwag kang pikon. Nagbibiro lang kami no." At muli silang umalis habang nagtatawanan. Naiwan si Ethan na tahimik na nakatayo. Pakiramdam niya ay napakabigat ng bayong na kanyang dala. Hindi dahil sa laman nitong kakanin, kung hindi dahil sa mga salitang paulit-ulit na tumatama sa kanyang puso. Nang gabing iyon, mabigat ang kanyang pakiramdam habang naglalakad pa uwi. Pagdating sa bahay, ay agad niyang inilapag ang bayong sa isang tabi. Napansin kaagad ni Aling Mildred ang kanyang katahimikan. Anak, may problema ba? Hindi kaagad nakasagot si Ethan. Ngunit nang muling magtanong ang kanyang ina, tuluyan nang bumuhos ang kanyang mga luha. "Nay, nakakapagod din pala minsan." Lumapit si Aling Mildred at maigpit siyang niyakap. "Pinagtawanan na naman po nila ako." Naramdaman niya ang marahang haplos ng kanyang ina sa kanyang likod. Anak, tandaan mo ito ha? Bahagyang lumayo si Aling Mildred at pinunasan ang kanyang mga luha. Ang taong may pangarap, laging may maririnig na pangmamaliit. Pero hindi habang buhay, nasa iba pa ang taong marunong magsikap. Tahimik na nakinig si Ethan. Darating rin ang araw, anak, na mauunawaan nila kung bakit mo ginagawa ang lahat ng ito. Napatingin siya sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon sa araw na yon, bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Maaaring hindi maintindihan ng iba ang kanyang sakripisyo, ngunit sapat nang may pamilyang naniniwala sa kanya. At para kay Ethan, yon ang lakas na kailangan niya upang muling bumangon at harapin ang panibagong araw. Lumipas ang mga buwan at lalong naging mabigat ang buhay para kay Ethan. Habang papalapit ang pagtatapos ng semestre, dumarami rin ang mga proyekto, research papers at pagsusulit na kailangang paghandaan. Para sa karamihan ng kanyang mga kaklase, sapat na ang umuwi, magpahinga at mag-aral. Ngunit para kay Ethan,
Iba ang takbo ng bawat araw. Pagkatapos ng klase, hindi siya dumiretso sa bahay upang magbasa ng mga libro. Sa halip, umiikot siya sa campus at sa mga kalapit na establishmento upang maubos ang kanyang mga paninda. Habang ang iba ay nasa library, nakayuko sa mga aklat at laptop, siya naman ay naglalakad sa ilalim ng araw habang pasan-pasan ang kanyang bayong. Madalas ay gabi na siyang nakakauwi. Pagod na ang kanyang katawan, ngunit hindi pa roon natatapos ang kanyang gawain. Kailangan pa niyang mag-aral. Kailangan pa niyang gumawa ng mga assignment. Kailangan pa niyang maghanda para sa susunod na araw. Minsan ay inaabot siya ng 12:00 ng gabi sa pagbabasa ng mga aralin. Madalas ay nakakatulog siya habang nakapatong ang ulo sa mesa. Ngunit sa bawat pagising niya, muli niyang ipinapaalala sa sarili ang dahilan niya kung bakit siya lumalaban. Para sa kanyang pamilya. Para sa kanilang kinabukasan. Isang gabi, habang kumakain sila ng simpleng hapunan, napansin ni Ethan ang kakaibang katahimikan ng kanyang ama. Halos hindi ito makakain. Paminsan-minsan ay napapahawak ito sa dibdib. "Tay, ayos lang po ba kayo?" Nag-aalalang tanong niya. Ngumiti si Mang Gaston. "Pagod lang ito, anak." Ngunit hindi naniwala si Ethan. Sa mga sumunod na araw, mas lalong nanghina ang kanyang ama. Dumating ang araw na hindi na ito nakapasok sa trabaho. Napilitang dalhin nila ito sa health center. Doon nila nalaman na kailangan muna nitong magpahinga dahil sa labis na pagod at stress. Para kay Ethan, parang gumuho ang mundo niya. Alam niyang ang maliit na kinikita ng kanyang ama ang isa sa mga dahilan kung bakit nakakaraos sila araw-araw. Kung mawawala pa yon, paano na sila? Pag-uwi nila mula sa health center, tahimik siyang naupo sa labas ng kanilang bahay. Nakatitig lamang siya sa madilim na kalangitan. Sa unang pagkakataon, sumagi sa isip niya ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan, ang huminto sa pag-aaral. Baka mas makatulong ako kung magtatrabaho na lang ako. Mahina niyang bulong sa sarili. Narinig iyon ni Aling Mildred, nakakalabas pa lamang ng bahay. Umupo ito sa tabi niya. Anak, huwag mong isipin yan ha? Napabuntong hininga si Ethan. Nay, paano na tayo? Hindi na makapagtatrabaho si tatay. Nahihirapan na rin akong pagsabayin ng lahat. Napaluha siya. Pagod na siya. Pagod sa buhay. Pagod sa kakaisip. Pagod sa pakikipaglaban. Ngunit hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. Mahigpit, mainit, punong-puno ng pagmamahal. Makinig ka sa akin, Ethan, anak ha? Tumingin siya rito. Ang diploma mo ang magiging tulay natin sa mas magandang bukas. Natahimik siya. Oo, at mahirap ang buhay, anak. Sa ngayon lang. Pero kung susuko ka, mananatili tayong nakakulong sa hirap na ito. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Naniniwala kami ng tatay mo sa kakayahan mo, anak. At hindi namin hahayaang sayangin mo lang ang pangarap na ilang taon mong pinaglaban. Parang unti-unting nabawasan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi man nawala ang problema, pero muli niyang naalala kung bakit siya nagsimula. Hindi para sa sarili lamang, kung hindi para sa mga taong umaasa at naniniwala sa kanya. Kinabukasan, muli niyang kinuha ang kanyang bayong. Muli siyang sumakay ng jeep. Muli siyang pumasok sa paaralan. Pagod pa rin. Kapos pa rin. Marami pa ring problema. Ngunit mas matatag na ang kanyang puso. Dahil alam niyang ang bawat sakripisyo ngayon ay hakbang palapit sa buhay na matagal na niyang ipinagdarasal. At hanggat may pangarap siyang pinanghahawakan, hindi siya susuko. Sa pagdaan ng mga semestre, naging bahagi na ng buhay ni Ethan ng pagod, pangungutya at sakripisyo. Marami ng beses na gusto niya ng sumuko. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang kanyang pamilya, muli siyang bumabangon.
Hindi niya alam na habang abala siya sa pakikipaglaban sa buhay, may isang taong tahimik na nakamasid sa kanya. Si Benedict Santos. Isa si Benedict sa pinakamahusay na estudyante sa kanilang kolehiyo. Mula unang taon hanggang sa huling taon nila sa kurso ay palaging nasa dean's list ito. Halos lahat ng propesor ay bilib sa kanyang talino at disiplina. Ngunit higit sa mataas na marka, kilala siya bilang isang taong marunong magmasid at umunawa sa iba. Madalas niyang makita si Ethan na naglalakad sa campus habang pasa ng bayong. Nakikita niya itong nagpepenta ng kakanin sa ilalim ng matinding init ng araw. Nakikita niya rin ito kung papaanong pagtawanan ng ilang mga estudyante. Sang tanghali, habang papalabas ng library si Benedict, nakita niyang nakaupo si Ethan sa isang sulok ng campus. Tahimik itong kumakain ng tinapay at umiinom ng tubig. Wala itong kasamang kaibigan. Wala ring mamahaling pagkain tulad ng karamihan sa kanilang mga kaklase. Ngunit sa kabila noon, may kakaibang determinasyon sa kanyang mga mata. Lumapit si Benedict. "Pwede bang bumili ng kutsinta?" Nagulat si Ethan. Agad siyang tumayo. "Oo naman." Ngumiti si Benedict habang iniabot ang bayad. "Hindi ka ba napapagod?" Napatawa ng bahagya si Ethan. "Napapagod din ako. Sobra. Pero bakit mo pa rin ginagawa yan?" Sandaling natahimik si Ethan. Pagkatapos ay tumingin siya sa malayo. "Dahil may mga taong umaasa sa akin. Saka hindi naman habang buhay ganito ako. Balang araw, makakatapos din ako." Bay kung anong kumurot sa puso ni Benedict. Marami siyang kaklaseng matatalino. Marami siyang kilalang may matataas na pangarap. Ngunit kakaunti lamang ang nakilala niyang may ganitong uri ng katatagan. Hindi sila nagtagal sa pag-uusap. Ngunit mula noon, mas lalo niyang napansin si Ethan. Habang ang ibang estudyante ay nagrereklamo dahil mababa ang internet signal sa bahay nila, si Ethan ay nag-aaral sa ilalim ng ilaw ng isang lumang bombilya. Habang ang iba ay nagrereklamo sa dami ng requirements, si Ethan naman ay sabay na nag-aaral at naghahanap buhay. Habang ang iba ay may sapat na oras para magpahinga, si Ethan ay halos hindi na makatulog at sa kabila ng lahat ng iyon, patuloy pa rin itong lumalaban. Isang araw, habang naglalakad si Benedict sa hallway, narinig niyang muli ang pangungutya ni Jeff. "O Ethan, baka pwede kaming mag-franchise ng negosyo mo." Nagtawanan sina Ricky at Marvin. Maging sina Loisa at Emma ay napangiti rin. Tahimik lamang si Ethan habang naglalakad papalayo. Ngunit hindi na natawa si Benedict. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pagkadismaya. Hindi dahil sa biro, kung hindi dahil nakita niya ang isang bagay na hindi nakikita ng iba. Nakikita nila ang bayong. Nakikita nila ang kakanin. Nakikita nila ang kahirapan. Ngunit hindi nila nakikita ang sakripisyo nito. Hindi nila nakikita ang pagpupursige. Hindi nila nakikita ang lalaking araw-araw na lumalaban para sa kanyang pamilya. Habang nakatingin siya kay Ethan na papalayo, napailing si Benedict. Napagtanto niyang may mga taong hindi kailangang magkaroon ng medalya upang maging kahanga-hanga. May mga taong hindi kailangang kilalanin ng marami upang maging inspirasyon. At para kay Benedict, isa si Ethan sa mga taong iyon. Sa kanyang isip, tahimik siyang nangako. Darating ang araw na malalaman ng lahat ang totoong halaga ng binatang may dalang bayong. At kapag dumating ang araw na yon, hindi na pagtawa ang maririnig nila, kung hindi paghanga. Dumating ang pinakahihintay ngunit pinakakinatatakutang bahagi ng buhay kolehiyo ng bawat estudyante. Ito ay ang huling taon. Ito ang panahon ng thesis, practicum, final requirements, at mga pagsusulit na magsisilbing huling hakbang bago ang pagtatapos. Para sa karamihan ng mga estudyante, napakabigat nun. Ngunit para kay Ethan, doble ang bigat ng bawat araw. Habang ang iba ay nakatuon lamang sa kanilang thesis, kailangan pa rin niyang gumising ng madaling araw upang tumulong sa paggawa ng kakanin.
Pagkatapos ng klase, hindi siya maaaring dumiretso sa bahay upang magpahinga. Dahil kailangan pa niyang magbenta upang may pamasahe at may pambili ng pagkain kinabukasan. Madalas ay gabi na siyang nakakauwi. Madalas ay kulang ang kanyang tulog. At madalas rin kulang ang laman ng kanyang tiyan. Ngunit hindi niya iyon pinapansin. Mas mahalaga para sa kanya ang makatawid sa huling yugto ng kanyang pag-aaral. Isang araw, habang nasa silid-aralan, isa-isang ibinabalik ng kanilang propesor ang resulta ng major examination. Nang makita ni Ethan ang kanyang papel, bahagyang bumagsak ang kanyang balikat. Hindi bagsak, ngunit malayo sa markang dati niyang nakukuha. Alam niyang kaya niyang mas pagbutihin iyon kung meron lamang siyang sapat na oras upang mag-aral. Habang iniisip niya yon, naririnig na naman niya ang pamilyar na boses ni Jeff. "Oh Ethan, mukhang naapektuhan na ng pagtitinda ang grades mo ah." Nagtawanan si Ricky at Marvin. "Hindi kasi pwedeng vendor sa umaga, tapos estudyante sa gabi," dagdag ni Ricky. Napangiti lamang si Ethan. Wala na siyang lakas para patulan ang mga ito. Mas mahalaga ang kanyang pangarap kaysa sa kanilang mga opinyon. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Pagkalipas ng ilang linggo, tinawag siya ng scholarship coordinator. Kinabahan siya habang naglalakad papunta sa opisina. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ng seryosong mukha ng coordinator. Ethan, bumaba ang ilan sa iyong grades. Napayuko siya. Kung hindi mo ito maaayos sa susunod na evaluation, maaaring malagay sa alanganin ang scholarship mo. Parang gumuho ang kanyang mundo. Ang scholarship ang tanging dahilan kung bakit nakakapag-aral pa siya. Kapag nawala iyon, baka tuluyan na siyang hindi makapagtapos. Paglabas niya ng opisina, halos hindi niya alam kung papaano siyang makakauwi. Pakaramdam niya ay sabay-sabay na bumagsak ang lahat ng problema sa kanyang balikat. Ngunit kinabukasan, isang bagay ang hindi niya inaasahan. Tinawag siya ng ilan sa kanyang mga propesor. Hindi para pagalitan, kung hindi para tulungan. Alam ng mga ito ang kanyang sitwasyon. Nakikita nila ang kanyang pagsisikap. Nakikita nila ang sakripisyong ginagawa niya araw-araw. "Alam naming kaya mo, Ethan," sabi ng isang propesor. "Huwag kang susuko ha." Mula noon, mas lalo siyang nagsumikap. Sa bawat libreng minuto, nag-aaral siya. Sa bawat pagkakataong meron siya, ginagawa niya ang kanyang thesis. Minsan ay sa waiting shed siya nagbabasa. Minsan ay sa loob ng jeep. At minsan ay habang nagbabantay ng kanyang mga paninda. Pagod na siya. Ngunit hindi siya tumigil. Lumipas ang mga buwan. Dumating ang final deliberation para sa mga graduate. Halos hindi siya makahinga habang nakatayo sa harap ng bulletin board, kasama ang iba pang mga estudyante. Isa-isang hinanap ng kanyang mga mata ang kanyang pangalan, at nang makita niya iyon, parang huminto ang mundo. Ethan Reyes, cleared for graduation. Nanlabo ang kanyang paningin dahil sa kanyang mga luha. Hindi niya namalayang nanginginig na pala ang kanyang mga kamay. Matagal niya yung pinagdasal. Matagal niya yung pinaglaban. At ngayon, naroon na siya. Hindi man siya naging Dean's Lister. Hindi man siya nagkaroon ng medalya. Hindi man siya nakatanggap ng espesyal na parangal. Meron siyang bagay na mas mahalaga. Ang pagkakataong makapagtapos. Habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, agad niyang naalala ang kanyang mga magulang. Si Aling Mildred, si Mang Gaston, at ang kanyang dalawang kapatid. Ngumiti siya habang nakatingin sa listahan. Malapit na, kaunting hakbang na lamang, at maaabot na niya ang pangarap na matagal na niyang pinanghahawakan sa kabila ng lahat ng hirap at pangmamaliit. Dumating rin ang araw na matagal nang hinihintay ni Ethan. Ang araw ng kanilang pagtatapos. Maaga pa lamang ay puno na ng saya at pananabik ang buong universidad. Isa-isang dumating ang mga estudyanteng nakasuot ng toga, kasama ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay. Sa isang sulok ng gymnasium, tahimik na nakaupo sina Aling Mildred at Mang Gaston. Simple lamang ang kanilang kasuotan,
Hindi mamahalin, hindi enggrande. Ngunit ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay hindi matutumbasan ng kahit na anong kayamanan. Paminsan-minsan ay pinagmamasdan nila si Ethan na abala sa paghahanda kasama ng iba pang mga magsisipagtapos. Hindi mapigilan ni Aling Mildred ang mapaluha. Parang kailan lang, kinakarga ko pa siya. Mahina niyang sabi. Napangiti si Mang Gaston habang pinupunasan ang sulok ng kanyang mga mata. Natupad din ang pangarap natin para sa kanya. Samantala, sa hanay ng mga estudyante, naroon rin sina Jeff, Ricky, Marvin, Loisa at Emma. Ngayon ay wala ng pangutya, wala ng tawanan. Abala sila sa pagkuha ng litrato at pakikipag-usap sa kanilang mga kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, ay nagsimula na ang programa. Isa-isang tinawag ang mga nagtapos. Isa-isang ipinakilala ang mga nakatanggap ng karangalan. Nagpalakpakan ng buong gymnasium sa bawat medalya at pagkilala. Pagkatapos ay dumating ang pinakahihintay na bahagi ng programa. Ang valedictory speech. Malakas ang palakpakan ng tawagin sa entablado si Benedict Santos, ang summa cum laude ng kanilang batch. Kumpiyansa siyang lumapit sa podium habang tanga ng kanyang talumpati. Ngunit sa halip na agad na magsalita, sandali siyang tumingin sa paligid. Tumingin siya sa kanyang mga kaklase, sa mga guro, sa mga magulang, at sa isang taong tahimik lamang na nakaupo sa hanay ng mga estudyante. Si Ethan. Nagsimula siyang magsalita. Nagpasalamat siya sa Diyos, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga propesor. Ngunit makalipas ang ilang minuto, ay nagbago ang tono ng kanyang talumpati. Ngayong araw, marami ang magdiriwang ng kanilang mga medalya at karangalan. Natahimik ang lahat. Ngunit may isang tao rito na sa tingin ko ay mas karapat-dapat ding kilalanin. Nagkatinginan ng mga tao. Isang taong hindi nakatanggap ng medalya. Isang taong hindi naging cum laude. Ngunit isang taong araw-araw na nagpakita ng tunay na kahulugan ng katatagan. Unti-unting napalingon ang mga tao kay Ethan. Nagtataka, naguguluhan, at ang ilan ay nagulat. Nagpatuloy si Benedict. Habang kami ay nasa library para mag-aral, siya ay nasa labas at nagbebenta ng kakanin. Habang kami ay nagpapahinga, siya ay naghahanap ng paraan upang may pambaon kinabukasan. Habang kami ay nag-aalala sa grades, siya ay nakikipaglaban sa gutom, sa pagod, at sa kahirapan. Lalong natahimik ang buong gymnasium. Ang ilan sa mga guro ay napangiti. Ang iba naman ay napaluha. Maging sina Aling Mildred at Mang Gaston ay hindi na napigilan ang kanilang emosyon. Pagkatapos ay sinabi ni Benedict ang mga salitang hindi malilimutan ng lahat. Kung ako ang may pinakamataas na marka sa batch na ito, si Ethan Reyes naman ang may pinakamataas na antas ng katatagan. Parang tumigil ang oras. Biglang umalingaw ang malakas na palakpakan sa buong gymnasium. Isa-isa ring tumayo ang mga estudyante. Kasunod ang mga guro. Hanggang sa halos lahat ng naroon ay nagbigay ng standing ovation. Samantala, si Ethan ay nanatiling nakaupo. Hindi siya makapaniwala. Nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa mga luha. Sa kabilang hanay naman, unti-unting napayuko sina Jeff, Ricky, Marvin, Loisa, at Emma. Biglang bumalik sa kanilang mga alaala ang lahat ng pagkakataong pinagtawanan nila ang bayong ni Ethan. Lahat ng panlalait, lahat ng masasakit na salitang binitawan nila. Sa unang pagkakataon, hindi nila nakita si Ethan bilang isang tindero. Nakita nila siya bilang isang mandirigmang tahimik na lumalaban para sa kanyang pamilya. At habang patuloy ang palakpakan ng buong gymnasium, isa-isang naramdaman ng mga ito ang bigat ng kanilang konsensya. Sapagkat sa araw na yon, nabunyag ang isang katotohanan. Hindi lahat ng bayani ay may medalya. Hindi lahat ng tagumpay ay nasusukat sa taas ng marka. May mga tagumpay na nakikita lamang ng puso. At sa araw na yon,
Nakita ng lahat ang tunay na halaga ni Ethan Reyes. Hindi pa man humuhupa ang malakas na palakpakan sa loob ng gymnasium, ay muling nagsalita si Benedict sa harap ng mikropono. At kung maaari po sana, aniya habang nakangiti. Nais ko po siyang anyayaan sa entablado. Ang tao pong naging inspirasyon, hindi lamang sa akin, kung hindi sa marami pang narito ngayon. Lalong lumakas ang palakpakan. Ethan Reyes! Napahawak si Ethan sa kanyang dibdib. Parang hindi niya marinig ng maayos ang mga sumunod na nangyari. Pakiramdam niya ay nananaginip lamang siya. Ang binatang madalas pagtawanan, ang estudyanteng laging may dalang bayong, ang taong madalas na hindi pinapansin, ngayon ay makapagtatapos na. Maya-maya ay naramdaman niya na lamang ang marahang pagtulak ni Benedict sa kanyang balikat at nakita niya ang matang puno ng pagmamahal at pagmamalaki ng kanyang mga magulang. Daan-daan siyang tumayo. Habang naglalakad siya patungo sa entablado, muling nagsitayuan ang mga tao. Nagpalakpakan, nagsigawan, at humanga. Lahat ng iyon ay para sa kanya. Pag-akit niya sa entablado, doon siya kinamayan ni Benedict. Walang medalya ang kayang tumbasan ng pinagdaanan mo, Ethan. Bulong ni Benedict. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. Ilang sandali siyang hindi makapagsalita. Nang iabot sa kanya ang mikropono, malalim muna siyang huminga. Pinunasan ang kanyang mga luha bago nagsimulang magsalita. Magandang araw po sa inyong lahat. Bahagyang nanginig ang kanyang tinig. Sa totoo lang po, hindi ko po alam kung karapat-dapat pa akong tumayo rito. Napailing si Benedict habang nakangiti. Mula sa mga upuan, ay may mga nagsabing, karapat-dapat ka. Napaluha muli si Ethan. Maraming salamat po sa lahat ng niniwala sa akin. Pagkatapos, ay tumingin siya sa direksyon ng mga magulang niya. Agad niyang nakita si Aling Mildred na umiiyak habang nakangiti. Katabi nito si Mang Gaston, na pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Nay! Tay! Halos mabasag ang kanyang boses. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ako makakarating dito. Tahimik na nakinig ang buong gymnasium. Salamat po sa bawat sakripisyo. Salamat po sa bawat gabing kayo ang nagugutom para lamang may makain kami. Salamat po sa paniniwala ninyo sa akin. Kahit minsan, ako na po mismo ang nawawala ng tiwala sa sarili ko. Marami na ang nagpupunas ng kanilang mga mata. Maging ang ilang mga guro ay hindi na rin mapigilang maantig. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. May isang bagay po akong natutunan sa lahat ng pinagdaanan ko. Huminto siya sandali. Hindi sukatan ng tangal ang suot na damit at hindi rin sukatan ng tagumpay ang dami ng medalya. Natahimik ang lahat. Ang tunay na tagumpay ay yung hindi ka sumuko kahit paulit-ulit kang sinubok ng buhay. Umalingaw ang palakpakan sa buong gymnasium. Pagkatapos ng programa, isa-isang lumapit ang mga tao upang batiin siya. May mga estudyanteng humanga. May mga gurong nagpahayag ng pagmamalaki. At maya-maya, may 5 taong dahan-dahang lumapit sa kanya. Sina Jeff, Ricky, Marvin, Loisa, at Emma. Hindi tulad ng dati, wala nang ngiti ng pangungutya ang kanilang mga mukha. Sa halip, ay bakas ang pagsisisi. Naunang nagsalita si Jeff. Ethan, patawad ah. Napayuko sina Ricky at Marvin. Marami kaming maling nasabi sa'yo. Pinagtawanan ka namin. Minaliit ka namin. Lumuluha na rin si Loisa. Hindi namin nakita kung gaano ka katapang. Sandaling natahimik si Ethan. Pagkatapos ay ngumiti siya. Isang ngiting walang galit, walang sama ng loob. Matagal ko na kayong pinatawad. Nagulat silang lahat. Natutunan ko kasing mas mabigat dalhin ang galit kaysa sabay yung napasan-pasan ko araw-araw. Napangiti ang lahat sa kanyang sinabi. Sa araw na yon, hindi lamang diploma ang naiuwi ni Ethan. Hindi lamang pagtatapos sa kolehiyo.
kung hindi ang respeto ng mga taong minsang humamak sa kanya. Habang papauwi silang mag-anak, hawak-hawak niya ang lumang bayong na matagal na niyang pinasan. Ang bayong na minsang pinagtawanan, ang bayong na minsang naging simbolo ng kahirapan. Ngunit ngayon, iba na ang kahulugan nito. Isa na itong simbolo ng pagpupursige, sakripisyo, pangarap at tagumpay. Sapagkat ang tunay na karangalan ay hindi nakasabit sa leeg bilang medalya. Ito ay nakaukit sa puso ng taong hindi kailanman sumuko sa kabila ng lahat ng pagsubok ng buhay. 5 taon ang lumipas matapos ang araw ng pagtatapos. Marami nang nagbago sa buhay ni Ethan. Ang maliit na bahay na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero ay napalitan na ng isang mas maayos at mas matibay na tahanan. Hindi man ito mansyon, ngunit sapat upang hindi na nila alalahanin ang mga tulo ng ulan tuwing tag-ulan at ang matinding init tuwing tag-araw. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng sariling silid ang kanyang mga kapatid. At sa unang pagkakataon rin, nakakatulog na sina Aling Mildred at Mang Gaston nang walang iniisip kung saan kukuha ng pagkain kinabukasan. Matapos makapagtapos ng kolehiyo, agad na nakahanap ng trabaho si Ethan. Hindi naging madali ang lahat. Marami pa rin siyang pinagdaan ng pagsubok sa paghahanap ng trabaho noon. Ngunit dala ng sipag at tiyaga at mabuting asal na natutunan niya sa kahirapan, unti-unti niyang naabot ang kanyang tagumpay. Kalaunan ay napromote siya sa kanyang kumpanya at naging isa sa mga pinagkakatiwalaang empleyado. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang narating, hindi nagbago ang kanyang pagkatao. Nanatili siyang mapagpakumbaba, nanatili siyang mabuti, at higit sa lahat, hindi niya kailanman nakalimutan kung saan siya nagsimula. Isang Sabado ng umaga, habang nagliligpit siya ng ilang gamit sa kanilang bahay, may nakita siyang ilang lumang bagay na matagal nang nakatago sa isang sulok. Ang lumang bayong. Tahimik niya itong pinagmasdan. Bahagyang kupas na ang kulay nito. May mga bahagi ng punit at halatang nalaswag na ng panahon. Ngunit para kay Ethan, higit pa ito sa isang simpleng bayong. Ito ang naging saksi ng kanyang mga luha. Sa kanyang pagod, sa kanyang gutom, sa kanyang mga pangarap. Sa bawat hakbang na ginawa niya patungo sa tagumpay. Napangiti siya habang hinaaplos ang hawakan nito. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga araw na pinagtatawanan siya ng mga kaklase. Ang mga panahong umiiyak siyang umuwi dahil sa pangmamaliit ng iba. Ang mga gabing halos sumuko na siya. At ang mga araw na buong gymnasium ang tumayo upang palakpakan siya. Hindi niya namalayang lumuluha na pala siya. Anak? Napalingon siya. Naroon si Aling Mildred. Mas may edad na ito ngayon, ngunit naroon pa rin ang parehong pagmamahal sa mga mata nito. Naalala mo ba? Nakangiting tanong nito habang nakatingin sa bayong. Tumango si Ethan. Paano ko po makakalimutan ay? Lumapit sa Aling Mildred at marahang hinawakan ng kanyang balikat. Alam mo anak, noon ay akala ko, bayong lang yan. Pero ngayon, alam kong hindi. Napangiti si Ethan. Ano po? Tumingin si Aling Mildred sa kanya. Yan ang sisidlan ng mga pangarap na hindi mo binitawan anak. Tuluyan ang pumatak ang mga luha ni Ethan. At sa sandaling iyon, napagtanto niyang tama ang kanyang ina. Dahil ang bayong na minsang pinagtawanan ng marami ay hindi lamang naglalaman ng mga kakanin. Bit-bit nito ang kanyang pag-asa, ang kanyang mga sakripisyo, at ang kanyang pananalig na balang araw ay magbabago rin ang kanilang buhay. At nabago na nga. Hindi dahil sinuwerte siya, hindi dahil may tumulong ng labis, kung hindi dahil pinili niyang lumaban sa bawat araw na gusto niya nang sumuko. Mula sa isang binatang may dalang bayong sa paaralan, naging isang taong nagsisilbing inspirasyon sa marami. At sa bawat estudyanteng nangangarap sa kabilhan ng kahirapan, tila inuukit ng kanyang kwento ang isang mahalagang aral. Hindi hadlang ang kahirapan upang maabot ang pangarap. Hindi kasalanan ng maging mahirap. At walang pangarap na imposible para sa taong marunong magsikap, magtiis, at maniwala sa sarili. Sapagkat sa huli, hindi ang bigat ng bayong ang mahalaga,
kung hindi ang tibay ng pusong handang magdala nito hanggang marating ang tagumpay. Katulad ng buhay ni Ethan Reyes. Ang mga pangarap ay hindi nasusukat sa kung ano ang dala mo sa iyong mga kamay, kung hindi sa kung gaano katatag ang iyong paniniwalang balang araw ay maaabot mo rin ang iyong mga pangarap. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Hindi hadlang ang kahirapan, pangutya at mga pagsubok upang maabot ang pangarap. Ang taong mayroong tiyaga, determinasyon at pagmamahal sa pamilya ay kayang magtagumpay sa buhay, sapagkat ang tunay na karangalan ay hindi nasusukat sa medalya o yaman, kung hindi sa katatagan ng pusong hindi sumusuko. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo, at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.